Siya si Nanay Flordeliza Perez, 43 taong gulang. Nagtitinda siya ng mga anik-anik gaya ng pang-ipit sa buhok at cellphone charm sa kahabaan ng Padre Noval. Oras na, buddy, para kilalanin si Nanay. Ilan na po yung anak po ninyo? May Dalawa. pamilya na kayo? Dalawa na. Ito po ba yung isa? Isa po. Yung isa niyo pong anak. Isa, bunso nasa kuya ko ngayon. Nag-aaral pa po sila? Oo, parehas? nag-aaral sila pareha. Ilang taon na po sila kayo? Yung panganay 13, yung bunso, 8. Kasi late na ako nanganak, 30. Bali yung isa po high school, yung isa tapos, grade school pa. Taga saan kayo? Taga, Manila. Literal na taga Maynila. Dito talaga ako lumaki. Pati dito rin ako nanganak. Malapit lang. Walking distance lang. Pag pumupunta kayo dito, sinong kasama niyo? Asawa ko, siya yung tsaka madalas magpapaservice kami ng tricycle. Kasi syempre ang gaan-gaan niya, ang dami niya, hindi naman namin kaya bitbitin pagdating dito, hingal na kami noon. Magkano kinikita niyo dito kada araw? Saktuhan lang. May time naman kasi diba sa lahat ng negosyo, kahit Jollibee, McDo, merong mabiling araw. Meron namang matumal na araw. Meron naman yung sakto lang. Araw-araw naman awa ng Diyos sa tulong ng mga estudyante nyo, katulad nyo. Yung araw-araw maganda, ganon. Maganda yung benta. Kaya napoprovide ko yung pangangailangan ng mga anak ko. Dahil din sa pagtitinda ko, tsaka syempre din sa mga tumatangki. Ubus niyo to, nanay? Hindi naman syempre. Kung pagkain ko pwede. Pero kasi syempre sa dami niyan, kahit na gano'ng kabili, katulad kapag ang ganda ng bentahan, hindi ko naman siya nauubos. Pero dahil araw-araw nabibilan, lalagay din ako. Pinapalitan ko yung Anong oras po pa kayo nagsimula? mga 11. 10:30, 10:30, oo. Pero most of 10:30 talaga. Minsan nalilate na ako kasi ang dami ko pang naasikaso. Hanggang 3:30 yun ang laman na. Gano'n po kayo katagal nag-aana, nay? Ilang taon na po? Hindi. Since dalaga pa ako. Kasi ako na ito ng pamilya namin. Parang nanay at tatay ko, lola ko nagtitinda. Kaya parang kinalakihan na namin nung hindi ko nga natapos yung pag-aaral ko. Parang ito na rin yung ginawa kong pinaka-source of income. Tapos nanay, anong inspirasyon niyo sa pang-araw-araw? Kaya patuloy po kayo nagagantong Pag-inspirasyon ko sa pang-araw-araw, kaya ako nagtitinda, nagtsatsaga magtinda, nagtsatsaga magano. Siyempre, unang-una pamilya ko, lalo mga anak ko. Kasi gusto ko makatapos, yun talaga yung pangarap ko sa kanila. Makatapos lang sila ng pag-aaral, masaya na ako. Yung hindi ko nagawa, para sa sarili ko, gusto ko magawa. Kasi mahirap, minsan masarap kasi masarap kumikita ka ng sarili mo, pero wala ka, hindi ka nangangamuhan, so yung lahat. Pero ang hirap yung maulanat ka, maarawan ka, lahat ng pagod mong mararamdaman. Kaya lagi kong pinapangaral sa mga anak ko, mag-aral sila mabuti para kasi pagdating ng araw, maganda yung trabaho nila. Marangal to. Hindi ko may marangal to. Proud ako sa ganito. Pero syempre, mas gusto ko makatapos. Kasi baka hindi nila ako katulad na sobrang strong para kayanin to araw-araw. Masaya naman po kayo sa ginagawa niyo sa araw. Sobra. Masaya. Lalo pag nakikita ko yung mga estudyante, bumabalik tapos natutuwa sila sa mga binibili nila. Kinabukasan, babalik na naman yun. Natutuwa ako sa kanila. Saka pag sinasabi nila, Nay, ganyan, nakita ka namin. Kasi minsan nga natitiktok ng mga estudyante. Kaya parang natutuwa ako kasi ibig sabihin, parang na-appreciate nila. Nay, pag ang ganda-ganda ng mga tinda mo, nabubudol mo kami ganon. Pag yun, natutuwa ako. Ibig sabihin, nasa-satisfy ko yung gusto nila. Natutuwa sila or nagaganda sila sa mga paninda ko. Kaya binibili. O ayan, Fact Buddies, may natutuhan na naman kayo ngayong araw. And I give a fact because you matter. See you sa susunod na episode, Fact Buddies!